Genuine faith can open door to blessing. Genuine faith can unlock God's blessing. Can. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay talagang ang faith mo the best, ay lagi na lang masusunod yung gusto mo. Hindi po ganun ha. Hindi po ganun. Si Lord pa rin. I-align ka ni Lord sa gusto niya because of your genuine faith. Narinig niyo po ang sinabi ko? I-align ni Lord ang puso mo sa gusto niya kasi may genuine faith ka. At pag ini-align ka ng Panginoon sa gusto niya, pag nanalangin ka, nakukuha mo yung nasa puso ng Lord, yun ang babanggitin mo sa prayer at matatanggap mo nga. Gets niyo yan? Gets? Can unlock God's blessing. Everyone wants God's blessing. Lahat ay gusto ang pagpapala. Success, direction, favor, protection, salvation, healing, miracle. Di ko po nailagay ang iba. But many people skip the process. Yan ang mahirap. Puro ang gusto'y pagpapala, inaayos na ni Lord, ang puso'y ayaw pa. Palalahanan ko po kayong lahat. Sa Lord po ang pinakamahalagay laman ng puso. Ang Diyos lang ang nakakakita niyan. Hindi ako, hindi sila. Kahit ikaw. Pero alam mo mismo kung anong nakadikit na kasalanan dyan na kailangan mong ikumpisal at talikuran. Why? Mas malapit ngayon dumating ang Panginoon. At may nagsasabi sa ang nagaganap sa Middle East, yan po ay propesiya. Meron pa nga pong nagsabi na yun ay baka ako'y humaba, ari po'y pinutol ko nga kanina. Next month ko'y susundo sa topic na power. Everyone wants God's blessing, but people skip the process. Si Lord po ay after sa ating character, paalala, hindi sa accomplishment. Accomplishment dito sa lupa, pagdating sa langit, kapag ka ang iyong ginawa ay motivated with love, may reward ka sa langit. Kasi po may testing po sa langit na fire. Susunugin. Ito idadaan sa apoy pag ang ating ginawa sa lupa, pagtulong, paglilingkod, ginawa sa lupa ay pure, motivated with love. Pagdating po sa langit, pure ang lalabas, may reward. Pero pag yan ay dayami, kasi nakreklamo, o kaya ang motivation ay para makilala, o kaya ay para happy-happy lang, dayami po yun. Maglingkod tayo ng totoo. Magmahal tayo ng totoo sa ating kapwa. Yan po'y may reward. Yan po ay ginto. Sabihin mo, kita ni Lord ang puso natin. Walang maitatago sa Kanya. Everyone wants a blessing but skip the process. They want the blessing without the surrender. Ayan. They want the promise without the faith. Kailangan ang faith for the promise. Kailangan ang surrender for the blessing. Kung meron kang mga pagpapalang hinihintay pero hindi pa dumarating, the Lord is speaking to everyone. Surrender. Mapagpakumbabang puso. I-surrender mo yan sa Lord. Lahat ay gusto ng pagpapala ng Diyos, pero marami inaayawan ng proseso. Gusto ang pagpapala, pero ayaw sumuko sa Lord. Ayaw magpabago. Wala akong kausap ditong gayaan. Amen. Gusto kong pangako, pero wala namang tunay na pananampalataya. Kaya tayo po ay nagtatapos ngayong month na ito about how to unlock God's blessing. It is through genuine faith. It can, pero si Lord pa rin ang masusunod. Main truth, genuine faith positions your heart. Ito po ang totoo.
Genuine faith positions your heart to receive God's will and blessing. Yung totoong pananampalataya, totoo, si Lord lang nakakaalam niyan. Ang totoong pananampalataya may pagbabago sa ugali. In speech and in words and in actions. Sabi ni Lord, iwan mo ang handog mo, makipag-ayos ka bago ka sumamba. I pray and I decree lahat ng kaharap ko ngayon ay walang iniiwasang tao sa loob ng church. Sabi ni Lord, bago ka sumamba sa akin, iwan mo ang iyong handog. At least na iparinig ko po sa inyo. Sino man po sa atin, bata, matanda, lalaki at babae. Sabi ni Lord, tatanggapin ko ang handog mo, iwan mo kung ikaw ay may kagalit. Pero praise God, pumalakpak ang walang kagalit. Pumalakpak ang walang iniiwasan. Huwag kang papalakpak kung meron, pag-amin lang ang kailangan. Genuine faith positions your heart to receive. Kasi po, tayo po'y mag-a-anoint. Ay, anointing, it is a burden remover and yoke destroyer. Delikado po. Kaya maglilinis po ngayon si Lord. Sabi mo siya, katabi maglilinis si Lord. Kakausapin tayong mabuti. Kasi magre-release siya ng anointing. Ang bagong alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan. Puputok. Delikado. Tatanggap ng anointing galing kay Holy Spirit, kailangan clean vessel. Iwaksi ang lahat ng nakatago. Sino rito ang nagsasabing umaagri ka doon? Pumalakpak kay Lord. Maglilinis. Why? You will receive the anointing for having a genuine faith. Kailangan pong anointing for the victory. Kasi yung nangyayari po, tumataas ang bla bla bla. Tumataas ang pandak, ewan ko. Ang tunay na pananampalataya ang naglalagay sa puso mo sa tamang posisyon para sa kalooban at pagpapala ng Diyos. Napakalaga ng tunay na faith. Ang tunay pong faith ay may pagbabago. Ang tunay na faith, madaling makalimot sa mali ng iba at nakaka-move forward. Matthew 17:20. If you have faith as small as a mustard seed, nothing will be impossible to you. Ginamit ni Lord ay small. Kasi ang iba po, lalo't mga bago, baka sabihin ay, Allah, kailang galalaki ang faith ko. Makinig ka po. Tinitingnan ni Lord ay puso. Kung mayroong kang pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, walang imposible sa atin, sa inyo, sabi ng Biblia. Ang pananampalataya hindi nasusukat sa laki, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating faith. Makikita lang ang iyong faith, depende sa mga tinatanggap mo ngayon. Kapag kasunod-sunod ang trials, may tinuturo ang Lord, so your faith must be increased. Yan ang gusto ng Lord. Gusto niyang ma-increase ang ating faith. Bless tayo doon. Amen? Sabi ko, bless tayo doon. I-increase ang faith. Ang ating pong i-release mamaya galing sa Holy Spirit ay genuine faith to unlock the door of blessing. Because genuine faith can unlock. Yan po'y patutunayan ng Biblia. Can, hindi po tayo ang masusunod, kundi si Lord. So, hindi tinitingnan ni Lord yung ang genuine faith hindi nasusukat sa laki. Sa laki, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya small mustard. Bakit ginamit ni Lord yung small mustard seed? Yung po kasi binhi. Maliit lang. Alam niyo po ba ang size ng small mustard seed? Napakaliit po. Pero ito'y nagiging isang puno. Ganon din ang pananampalataya mo, pananampalataya ko.
Habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, habang tayo nagiging prayerful, habang tayo sumusunod, tumataas ang binhi, nagiging malaki ang ating pananampalataya. Sino rito nagsasabing, you will hear and apply the word and you have the unshakable faith. Tinuro ko po yun nung isang linggo, mawawala. Tinuro ko po yun nung isang linggo. Makinig ng word at i-apply para maging matatag. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, makinig at mag-apply. Di po ba yun ang sinabi nung isang linggo sa book of Luke? Nang nakikinig at nagsasabuhay ng narinig, ito ang matatag. Sino ang matatag sa pagsubok? Dahil ikaw ay nakikinig at nag-a-apply. Faith grows when nurtured. Faith grows through prayer, obedience, and trusting God in trials. So habang ikaw ay may pagsubok, patuloy kang magtiwala sa Panginoon at ang iyong pananampalataya ay lalago kagaya ng binhi ng mustasa. Nino-nurture ang binhi, dinidiligan, hanggang ito'y maging isang puno. Ganon din ang pananampalataya mo at pananampalataya ko. Ang puno, nagiging shed. Yung nagiging, anong tawag dito? Nakakapanganlong. Kapag ang tao ay may genuine faith, sino mang lalapit sa iyo'y mapapagpala. Totoo po yun. Kahit bata. Hindi ka iisipin na madidiscern sa'yo, kasupladan ito. Discern po yan ng tao. May binibigyan po ng discern ng spirit. Yun po'y gift. Nadidiscern po. Pero ikaw at ako na merong genuine faith, na yan ay naging genuine dahil na-nurture ng mga pagsubok, praise God. Naa-unlock ang pagpapala sa buhay mo. Ma-open ang bawat pintuan ng pagpapala sa buhay mo. Like a mustard seed, faith may start invisible but grows strong over time. Kagaya ng bini, hindi mo yan, napakaliit talaga. And then itatanim mo, hindi mo na alam kung anong mangyayari. Ganon din ang ating pananampalataya habang tayo nananampalataya. Continue to release our faith, to release our trust. May magandang nangyayari. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, talagang maganda nangyayari habang nananampalataya. Pumalakpak nagsasabing yes. Yan po in all aspects of my life for God's glory. Hindi na ako magpapatotoo kasi po mahaba ang aking preaching. Kaya lang po ako nakakasingit ay pagka may impression ng Lord. Sa Biblia po ay maraming patotoo na hindi po naaalis dito. Huwag niyong pagsasawaan. Tama po ba? Nandito lang, nakasulat. Kay David, kay Abraham. Paano kung ang Lord ay mag-create ng panibagong book? Hindi ko alam kung for the coming 1,000 years at nakasama ang iyong patotoo. Diba? Mayaw yata nyo. Second, kasi nakakalakas po kasi yon. Kaya po bumubuo si Lord ng patotoo, lalo sa apostle, Bishop Art, ang dami pong binuo. Kasi po siya speaker, international at local. Lalo po yung patotoo about healing, deliverances. Ang kaharap niya lagi, ang tinuturo niya about deliverance, Kaya po, ako po ay laman ng kanyang patotoo. Huwag pong magsasawa. International at local, kahit lalo pa pag-crusade, ayan, laman na po ako ng patotoo niya. Kasi si Lord sa likod ng patotoo, sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ang Panginoong Diyos ang nasa likod ng mga patotoo. Nasain mo rin at matatanggap mo ang magandang patotoo. Sabi mo sa iyong sarili, nasain mo. Huwag kang maiinggit sa mga nagpapatotoo. Ikaw na ang kasunod.
Kasunod na kayo sa magagandang patotoo. Dahil dinidesire nyo. Amen? 2 Peter 1:5-7, add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control. Kung sinasabi po natin tayo may genuine faith, kailangan makita sa iyo ang karunungan, taglay, ang pag-ibig, ang kaalaman, lalo po sa mentoring. Kita ko po kung sino ang kasayo ng aming mentoring by group. Nakakatuwa. Mamaya po ay meron pa. Amen. Malakas ako. Hanggang third service ako ang magtuturo. Malakas ako. Amen. May mentoring after lunch. Amen. Add to your faith goodness. Kung sinasabi mo may pananampalataya ka, idagdag mo sa pananampalataya ang kabutihan. Sa kabutihan ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Check ba tayo dyan? Tingnan mo nga kung alin dyan ang wala sa'yo at hingin mo ngayon. Sige. Hingin mo sa Lord. Close your eyes. May pananampalataya ka na ba? Is your faith genuine? Hingin mo, Lord, may anointing of oil ngayon. Gusto ko yung genuine faith anointing. Pero sabi mo, idagdag ko sa faith ay goodness, kabaitan, kabutihan. Dagdag ko sa kabutihan ang kaalaman na ako ay may mga alam sa iyong mga pangako. Sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sige, hilingin mo sa Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Yan po ang sabi ng Biblia. Lumalago ang pananampalataya, hamagitan ng panalangin, pagsunod sa Diyos, at pagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagsubok. Kaya kung sino man po may pagsubok, nais ni Lord itaas ang faith mo. Kaya papasa ka. Ay, Allah, ano na naman ang kausap ko ngayon? Sabi ko po, nais ng Lord itaas ang iyong faith. Kung may nararanasan kang pagsubok, maganda ang purpose ni Lord. Nais niyang itaas ang faith mo and then itataas ang blessing, itataas ang faith, itataas ang blessing, itataas ang faith. Bakit po kalakip ng faith ang trials? Bakit? To test, kumusta ang faith mo? Why? Yun po ang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos sa langit. Genuine faith. Kaya genuine, lumalago ang pananampalataya sa magitan ng panalangin, pagsunod sa Diyos, at pagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagsubok. Tulad ng butil ng mustasa, maaaring maliit ito sa simula, ngunit lumalakas o lumalaki sa paglipas ng panahon. Nagiging puno siya. Genuine faith opens the door to God's blessings. Ang pusong nagtitiwala sa Diyos at naniniwala sa Kanyang pangako ang nagbubukas ng pinto para sa Kanyang mga himala. Kumusta ang puso natin? Siguro mga bata, walang mga masyadong problema. Kita niyo mga bata natin, wala. Hindi sila namang problema. Yung mga 3 years old, 4 years old, hindi sila namang problema. Kung anong dadamitin, kung anong kakainin, namang problema ang magulang. Gayan din ang ating Ama sa langit. Inihanda na ang lahat ng kailangan natin. Sabi ko po, nakahanda ng lahat ng kailangan. Handa na. Dadaigin pa ba ng mga tatay at nanay ang Diyos? Hindi. Never, never, never. Di po ba ang isang buntis, pupunta sa mall o kaya mamimili dyan, inihahanda na ang gamit ng bata. Yung po bang sanggol ay namumroblema sa paglabas niya? Hindi. Ang magulang. Higit po ang magulang natin, ang ating tatay sa langit. Amen?
Naniniwala ka ba? Ang kailangan mo lang ay genuine faith to unlock different blessing around us. Hindi nakikita ng ating mga mata ang inihanda ng Lord. Pero napakaraming inihanda ang sa araw na ito. Matanggap nating lahat ang mga inihanda ng Lord. At mabubuksan ang iba't ibang uri ng pagpapala sa buhay mo. Dahil ikaw ay may genuine faith. Pumalakpak ang nagsasabing yes. Nabubuksan. Kita mo, Lord, ang may faith. Kaya maraming magpapatotoo talaga. Ako po ay karami. Meron naman akong bago. Gusto ko kayo naman na magpatotoo sa akin at ipatotoo ko dito. Lapit lang kayo sa akin. Meron na pa akong may lumapit po sa akin. Sabi niya, sa banda muna roon. Number 1, genuine faith can open divine miracle. Ano ang mga pinto ang gusto mong buksan sa iyo ng Lord? Bantayan mo sa sasabihin ko. Number 1, it open divine miracle. Alam nyo at batid nyo, naririnig nyo na, lalo kayong matatagal na, ang mga himalang ginawa sa akin ng Lord about miracle. Ay, himala na nga about miracle pa. Iba't ibang miracle. Sobra. Dami. Thank you, Lord. Mula sa salming na upuan, iPad na tumalsik, apoy na lumundag, multiple ovarian cysts na walang gamot at walang operasyon ay gumaling. Akin 2 anak na parehong may dengue. Hindi ako magsasawang banggitin ito. Kahit sabi ko kanina, hindi ko nababanggitin dahil ini-impress ni Lord, sabihin mo, dahil sa likod ng himala na naranasan mo ay ako, sabi ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Divine miracle, genuine faith ang kailangan. Matthew 21:21-20. Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, whatever you ask in prayer, you will receive. Again, hindi ho natin pwedeng masuhin ang Diyos para ibigay kung ano ang gusto natin. Ang genuine faith ang magdadala sa iyo, magdadala sa iyo in alignment with God's will. Para sa pananalangin mo, yun ang lalabas upang ang masasabi mo sa panalangin kung ano ang gusto ni Lord. Gets niya? Ulitin ko po, ang genuine faith ay hindi pwedeng masuhin ang Diyos para pilitin ang Diyos na mangyari ay ang gusto mo. Never, never, never. Kay Diyos, He remains sitting on the throne. Ang genuine faith ang magdadala sa iyo para i-align ang puso mo sa pananalangin mo para makuhan mo ang gusto ng Panginoon sa iyo. Example, gustong-gusto mo na ng pagpapala pero number 1 munang hinihingi ni Lord, magpakumbaba ka. Magpatawad ka. Alsin mo ang inggit. Yan ang mga inuuna ni Lord. Alsin mo ang pagmamalaki. Alsin mo ang pagmamayabang. I-confess mo na ang nakadikit na kasalanan. Why? Magbubuhos si Lord from this day on forward ng pagpapala. After ma-release niya ang anointing to unlock the door of blessing. Sinong naniniwala doon, nakaranasan mo? Ang inyong sagot ay parang hindi kumbinsido si Lord. Gusto ko makonvince ninyo si Lord. Sabi niyo, Amen. Ano ba? Nasa ano na po tayo? Nasa last Sunday na. Dapat kayo, ang ine-expect po ni Lord sa inyo masiglang buhay na buhay ang pananampalataya. Sumigaw ng hallelujah!
David and Goliath ang example natin sa Biblia to open divine miracle regarding sa mustard seed of faith. David trusted God with just a sling and a stone. And his faith, though small in appearance, conquered the giant. Si David po ay laki sa parang. Alam niyo ang parang? Alam niyo mga bata ang parang? Alam niyo ga ang parang? Ano sa English ang parang? Ano pa? Ano nga ang parang? Sa Bandila ba ay alam ang parang? Ano nga ang parang? Ha? Farm field? I-search mo nga ang parang. Baka wala, kahit sa Google yata, walang alam ang Google tungkol sa parang. Tayo lang yata Bagambinyo, Batanggenyo may alam eh. Ano pa? Ay, kagaling naman ang Sister Mirna. Si David ay naroon lang sa parang. Nag-aalaga ng mga tupa. Pero kanyang ipinaglalaban ang mga tupa sa bibig ng leon. Trained doon si David. Pero nabalitaan niya na lagi na lang kinukutya ang kanyang mga kababayan. Kaya sabi niya, ano gang ibibigay pagka napatay si Goliath ko? Agad naman blessing niya, no? May genuine faith si David na unlock ang pagpapala sa kanya. Ang sabi niya kung paano ko kinukuha ang mga tupa sa bibig ng mga leon, higit pa doon ang gagawin ko kay Goliath. Ginamit lang niya bato. Pero, hindi dahil ng bato, kundi dahil ng anointing na meron na ipinagkaloob ni Lord kay David. At ikaw rin, bilang anak ng Diyos, nais niyang tumanggap ng kakaibang anointing. To become victorious. To become a giant killers. Huwag mong iisipin na ang problema mo'y higante dahil malaki ang Diyos kaysa anumang uri ng higante ng problema sa buhay natin. God is bigger, and God who is miraculous and bigger and all-powerful, He is our great provider. So, we need to have a genuine faith that can open the door of miracle. Divine miracle like David. Tulad ng binhi ng mustasa, ang maliit na pananampalataya ni David ay nagbunga ng himala at nagtagumpay laban sa higante. Huwag mong babaliwalain ang faith na meron ka ngayon for the whole month na pakikinig mo. Tumas ng faith. Amen. Ang faith na meron ka, marahil sinasabi mong maliit, pero si David meron din. Maliit din, pero nakagapi ng Goliath. Ano mang Goliath sa buhay mo, sa pangalan ni Jesus, hindi makapananaig ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, you will be a giant killer. Lalakas ka. Lakas ni David Because of the anointing, because of the presence of God. Ang presence ni Lord ang may daglay na anointing. Ang presence ni Lord ay nasa iyo at nasa akin. And His presence, the Holy Spirit. Kaya nga po, from the very start, pagtayo din kayo, nililid ko, the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me. Di ba kayo rin? He has anointed me. Saan galing ang anointing? Si Lord. Nasaan si Lord? Nasa iyo. Daily sinasabi ko, Lord, thank you that you are working in me and through me. Nami ko po laging counseling. Nami ko laging kausap. Kaya mabuti na lang pagkasama ko ang pastora, kasama kong pastor, sagutin mo na lang, narito ako at hawak ko.
Hindi ako makasagot sometimes. Pero hindi, huwag kayong mag-alala. Pag yung mga confidential, walang makakaalam yan. Wala. Ang Lord lang. Kung yan i-send nyo sa akin, wala. Sabi ko sa asawa ko, dahil isa po kaming account. Huwag kayong mag-alala. Wala po. David trusted God with just a sling and stone, and his faith, though small in appearance, conquered the giant. Kawat ako, nasa iyo si Holy Spirit. God is all-powerful. Huwag po natin yung kalilimutan. 1 John 4:4, greater is the Spirit of the Lord that is in you and me than the spirit of the enemy that is in this world. So genuine faith can unlock God's blessing. Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposible siyang kalugdan. Number 2, genuine, ano po yung number 1? Genuine faith unlocks miracle. Sino rito, simula sa araw nito, makakatanggap ka ng himala. At dyan mo mapapatunayan, naku, ang pananampalataya mo ay genuine. Mag-aabang ako sa buhay nyo. Mag-aabang si Lord. Doon kasi aani si Lord ng parangal. Divine miracle. Sino tatanggap noon? Sino tatanggap ng divine miracle? Mabubuksan ng ibang himala. Mabubuksan ng iba't ibang himala sa buhay mo. Dahil ang Diyos ay tapat at nakikita ang pananampalataya mo ay totoo. Thank you, Lord. Number 2. Genuine faith pleases God and attracts His blessing. Mark 9:23, nag-a-attract po ng pagpapala ang may genuine faith. Hindi mo na kailangang habulin ng pabor na nga habol sa iyo. Maniwala kayo. Ranas ko po yan for the glory of God. Remain humble lang. Lagi ko po kayong pinalala. Remain humble. Bakit po iniangat ng Lord ang Panginoong Jesus? He remained humble. Naghugas ang paa ng mga disipulo. Number 1 great example natin is si Jesus Christ. A humble. Even though He is God, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At J1 family, ang ating pong isa sa magandang halimbawa, our Apostle Art. He humbled himself. Siya po ay pinupulaan sa kanyang pagtuturo. Naririnig natin yan sa camp. Sinasabi nung siya nagtuturo daw noon, naku, hindi naman niya marunong magturo eh. Pero ngayon, biyaya ng Lord, ang kausap, mga kano, sa Amerika. Diba? Why? He humbled himself. Pinulaan siya ng pinulaan ng kung ano-ano, pati sa suot niya, pati sa katawan niya, pati ang kanyang pananalita, dahil siya ay laki sa Pangasinan. Ang matuwid, ang matuwid daw ay na, ano sabi niya? Ang matuwid ay nababalok. Parang ang kanyang dila kasi galing Panggalatok. Pinulaan siya ng pinulaan. Yung pala, puno lang ng inggit, kaya ipinakulong. Pero wala namang kasalanan. Pero dahil walang kasalanan, pinagtanggol ni Lord. At ngayon, super blessed ang ating apostle for the glory of God. Nasabi mo sa iyong katabi, ay huwag kang mamumula. Ang pinupulaan mo ay ang lumikha. Huwag tayong mamumula. Amen? Ang lumikha. Sino lumikha sa'yo? Sino lumikha sa akin? Sa atin. Kaya, pasalamatan natin si Lord. Kung ang ilong ko'y maliit at ang iyong malaki, si Lord pa rin ang lumikha niya. Genuine faith unlocks victory. 1 John 5:4. This is the victory that has overcome the world, our faith. Through faith, mabubuksan. Lagi kang pasa sa pagsubok. Umanap ka ng sasabihin, pasado ka lagi dahil ikaw ay may genuine faith. May genuine faith. Overcomer ka, victorious ka, conqueror ka.
Tutuwa nga ako nung ating January, ang in-anoint ay anointing to become victorious. Nilalakaran ko po yan. Sa akin, hindi ko po binabaliwala yung mga, kasi kailangan ko yun eh. Ngayon, ang i-release naman, genuine faith anointing to unlock the blessing in your life. Kaya humble lang tayo. Mamaya yun. Ang tagumpay ay hindi lang galing sa lakas o diskarte. Ito ay nagmumula sa pananampalataya sa buhay na Diyos. Anumang tuksong naririyan, hindi ang kasalanan. Ang kasalanan ay pagpumatol ka sa tukso. Pero ang dinideklara ko sa buhay ng bawat isa, conqueror, victorious, giant killer. The rich say, you are richer, and the strong say, we are stronger because of what the Lord has done. Kantahin natin yan sa siguro sa communion. Sa communion, para give thanks with a grateful heart. Ang ganda po nun, prophetic po yun. Let the weak say, I am strong. And the strong say, I am stronger. Prophetic po yan. Kantang yan. Yun po ang paulit-ulit namin kinakanta noon. Ganda po niyan. Number 3, genuine faith can unlock healing. Marami pong nakalagay sa Biblia patungkol sa kagalingan na ito'y naganap na. Ang sinabi ni Lord, it is finished. Bayad na ang kabayaran sa kasalanan. Kaya sino mang mga anak ng Diyos, tumanggap na ng kapatawaran. Bayad na ang anumang kabayaran para sa sumpa, para ang na kay Kristo ay lumaya. Bayad na ang kabayaran para sa kahirapan. Si Kristo ang nagbayad ng lahat. Kaya sabi niya, bayad na, it is finished. Tanggapin nyo, nakahanda, kailangan lang release your genuine faith. Sino naniniwalang nakahanda na? Bago pa tayo ng problema, nakahanda na. Nakahanda ng solusyon. Nakahanda ng provision. Nakahanda ng miracle. Nakahanda ng salvation ng ating mga mahal sa buhay. Nakahanda ng pabor. Nakahanda ng proteksyon. Nakahanda na ang supresa mo. Nakahanda na. Hindi naman ako nanalangin na ako'y supresahin. Kita niyo ako'y sinupresa. Supresa talaga yun. Supresa talaga yun. Grabe yun. Grabe talaga yun. Si Lord ang lumilikha ng patotoo eh. Sabi mo siyang katabi, gustuhin mo na ang Diyos ay lumikha, hilingin mo lang yan. Umani ka, Lord, ng parangal at magaganap. Magaganap. Pag ang panalangin mo, Lord, gusto ko umani ka ng parangal sa sitwasyon ko. Lord, aani ka. Salamat, aani ka. Ay, nako. Maraming mabubuksan din ang pintuan ng pagpapala na hindi mo inaasahan. Lord, nakikinig kayo. Maganap, maganap. Healing. Genuine faith that can unlock healing. Ako'y buhay na patotoo sa inyo about healing. Healing after healing ang aking naranasan. In Jesus' name, ako ngayon na nasa harapan nyo na nakaranas ng miracle after miracle, healing upon healing, provision upon provision, protection upon protection, galing at biyaya ng Panginoong Diyos, maranasan mo rin yan. Maranasan mo yan. Maranasan mo yan. You will have a genuine faith that unlocks different doors of blessing in your life. I am so convinced noon pa man that the Lord, our God, is a miracle-working God. Kaya miracle upon miracle
Kulang ang oras natin kung ipapatotoo ko at marahil sasabihin nyo, alam ko na yan, napatotoo mo na. Kaya lang, may mga bago naman. Kaya lang, sorry, hindi ko papatotoo. Kasi po, hindi ako matatapos. So alam niyo na yung mga grabe. Walang operasyong sinusitis. Walang operasyong mga bukol. Walang operasyon sa aking anak na may appendicitis. Ganon din ang anak ni Nante. Ganon din ang anak ni Nante. At yung babae, yung ating kapatid na nag-testify mismo na gustong-gusto silang magkaanak pero hindi magkaanak. Ilan na po yung hindi magkaanak. Biyaya ng Lord, kamay ng Diyos. Hindi hiling kong gamitin ang kamay ko para sa mga ipagpe-pray. Gamitin ang bibig ko para sa mga ipagpe. Gamitin ang buhay ko dahil mismong ako ang ginawa niya ng himala. Ang mga ginawa ng himala ng Lord ay gagamitin para sa miracle. Kung hindi ka pa nakakatanggap ng miracle, hingin mo ngayong araw na ito habang ikaw ay nakapila. Why? The purpose of the miracle is to bring people nearer to Him. Walang pagmamalaki. Sa likod ng mga himala ay si Lord. And I always say this prayer, Lord, thank you for moving in my life, for doing something miraculous in my life. You will perform miracle in my life, in my situation, in my needs, and you will perform through me. Mula nung ituro ko po yan, lagi ko po yan sinasabi, ituro ko na po yan sa inyo. Doon sa topic about the Holy Spirit, that the Holy Spirit is working in me, working in you, performing miracle, and working through you to perform miracle sa iba. Ang Lord yun. Palakpakan natin si Lord. It's a matter of faith. Open your mouth. Kung ano yung inyong mga naririnig na mensahe, declare it. Apply it. Sabi ko po, gagawa ng iba't ibang himala si Lord sa buhay ng bawat isa. For the divine miracle, for the divine provision, for the divine favor, all that is divine. In Jesus' name. Imagine nyo, sabi ng babae, pinakita talaga dito ang kahalagahan ng faith. Sabi ni Lord sa babae, Matthew 9:22, ito po yung dinurugo. Baka pag binasa na natin, baka sabihin ninyo ayun na naman ang example. Nasa Biblia yan. Ano bang gusto niyo example? Matthew 9:22. Dito lang kasi nagsalita si Lord, your faith has made you well. Sinong sinabihan ni Lord? Babaeng dinurugo ng 12 taon. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa'yo. Sino rito ang may sakit? I-release mo ang iyong genuine faith kay Lord and God will gonna perform signs, wonders, and miracles sa'yo. Sa bawat isang mga narito, Father, in Jesus' name, I decree and declare kung ginawan mo ako ng iba't ibang himala at patuloy kayong gagawa ng napakaraming himala sa buhay ko. Amen, Lord. You are working in me and through me. Habang ako'y buhay, ako'y maglilingkod sa'yo. Gugustuhin kong mabuhay hanggang gusto mo na naglilingkod na malakas sa'yo at gagawin ang ipinagagawa mo. Maganap din at dumaloy sa buhay ng mga nasa online at mga naririto in Jesus' name. That is my prayer. Lord, mangyari ayon sa gusto mo. Napakalaga kay Lord ng faith. Kaya nga po, isang buwan itong itinuro at ngayon po, magre-release ng anointing of genuine faith. Ang nirelease po ng apostle ng January ay to become victorious for the whole year. Di ko po yan malilimutan. Kaya kapag ka may mga test, sabi ko, I'm victorious. I already received the anointing to become victory. Sino rito ang receive ng January? Sino naniniwala that ikaw ay kasama sa parada ng tagumpay? Victory upon victory. At ngayon naman ang i-release, anointing. The genuine faith anointing, kasi ito na po nangyayari sa bansa. Kailangan ng faith, maging matatag ka. Hindi mo alam hanggang kailan
yung gera, pero tayo, we are praying, matapos na. Kasi ang gasolina, siyempre pagtaas ng gasolina, lahat, dalada kasama na yan. And we continue to pray for our president. Hindi ganun kadali ang mamuno ng bansa. Naririyang mabuti ng ginawa, minamali pa. Ang ganda ng ginawa, pinupulaan pa. Pero may nakalagay sa Biblia, pray for the one who is an authority. Respect. Pray, people of God, pray. Speak blessing. Isang ng mamuno, kagaya ko, sa ilang tao dito sa Bawan. Hindi po ganun kadali. Iba-iba po, parang mga anak. Kung kayo may 12 anak, isipin nyo na lang, kayo imagine. 12 anak, iba-ibang gusto. Ibang kulay ng damit, iba-iba ang gustong pagkain. Di ba? Di ba ba? Pag iba-ibang gusto ng lutong pagkain, ilan ang iluluto mo kung ito'y 12? Ganun yun ang namumuno. Can you imagine? Kaya ipag-pray po natin ang mga namumuno ng bansa. Huwag maging korap, maging totoo, magkaroon ng banal na takot sa Lord. Ganon din kaming mga namumuno ng church, hindi po ganon kadali. May mga makakarating sa aming mga ganito, ay nako, bigay kay Lord. I will not be trapped by any trap of the enemy. I will not allow any bait. I will not bite the bait. Yan po ituro ko sa mentoring. Ikaw rin, victorious. Amen! Maraming pinagaling si Jesus dahil sa kanilang pananampalataya, hindi dahil sila ay perfecto. Wala naman talagang perfect eh. Kaya huwag kang mag-alala. Basta magpabago ka, pag nagkamali, agad kung ikaw ay bata pa, nagmamalaki na, naku naman, wag naman. Ikaw ay teenager pa lang, nagmamalaki ka na, huwag pong mararanasan yan. James chapter 5. James chapter 4. 16? 6 to 7. Basa po. Ngunit tayo'y binigyan niya ng higit pang biyaya dahil dito sinabi niya, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas. Mga kabataan, igalang ang magulang. Igalang ang mga nasa pamunuan. Ganon din tayong matatanda. Igalang kahit bata. May damdamin eh. Nasasaktan ang mga bata. Ating mga anak. Respect one another. Love one another. Maramdaman mo, hilingin mo sa Panginoong iparamdam sa iyo ni Lord ang nararamdaman ng kaharap mo para hindi ka lang bara-bara ba ng salita. Yan po yung nahihiling. Para hindi ka magkamali. Hindi mo kasi alam ang pinagdadaanan. Minsan babanat na lang tayo ng kung ano-ano. Ay, kawawa naman. Hindi mo nga alam ang pinagdadaanan. So, hingilingin lang natin yung discerning spirit, ma-discern mo, maiparamdam sa iyo. Nararanasan ko po kasi yan. Kasi paano ako makakapaglingkod effectively kung hindi gagawin yung sa akin ni Lord? Ay, iba-iba po kasi ang inihaharap ng Lord. O ba naman, Lord, ako'y sa'yo. Ako'y handang maglingkod. Ay, gusto ko'y magamit mo ako effectively. Iparamdam sa akin, Lord, ang nararamdaman mo against. Gets niyo? Ikausap ako. Because I want to be used by God effectively. Kailangan po ang wisdom. So, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Ang kaharap ko rito ay mapagpakumbaba. Kahit isang bata nagkamali, o ikaw ay nagkamali sa bata, hindi mo ipagkakaitang hingi ng sorry. Minsan nakakalimutan na yata iyan eh. Huwag namang, sorry naman, ano ga? Sorry na nga. Ay siya. Nasaan pa? Sinasalungat. Sabi mo sa iyo, huwag mong mararanasan ikay salungatan ng Diyos. Ha? Pinagpapala ni Lord ang mapagpakumbaba. Dalhin mo ko Proverbs 22:4.
Nakatingin si Lord sa puso. Pag ikaw'y mali, umamin na. Kahit nga ikaw ang tama, for the sake lang na relation, sige, oo. Agay ungga, okay. Tapos. Ano pang mahirap doon? Ikaw kasi, ganun ga, siya, sorry. Sa isip mo ako, sige na, oo. Ganun ba? Okay. Tapos. Tapos na, masaya na uli. Ang saya kaya ng grupong masasaya. At walang mga lilihis ng daan. Ano sabi ng isang speaker? Napapalayo dahil may iniiwasa. Ay, wala naman sa bawan yan. Wala. Aba naman, huwag ka na mangaharap. Sa pagsamba kung meron, tama ka, Ronel. Iwan daw ang handog. Ayan. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbabay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay. Sino gusto mahabang buhay? Magpakumbaba. Wag aangil. Ang naangil po ba'y mapagmagaling? Wala na sumagot. Nagdudulot siya mahabang buhay, kayamanan at nasan kaya ang mga pastor dining aasit sa akin? Puro nasa labas. Dapat kayo nasa loob. Hindi kayo exempted. Aasit ka ako, wag na lang, hayaan mo na dear. Hayaan mo na. Baka may pinagpe-pray. Tapos mag-anoint, kukuya-kuya ko sa labas, mamaya mag-anoint. Hallelujah. Mukhang ako yata mag-anoint sa inyong lahat. Number 4, genuine faith unlocks provision. Ano po kanina? Unlocks miracle. Unlocks, ito'y nag-o-open. Open the door for miracle. Open the door for healing. Open the door of victory. At ngayon, number 4, provision. God supply all your needs. Ang pananampalataya ay naniniwala na maglalaan ang Diyos kahit tila kulang ang lahat. Naku po, maraming pintuang mabubuksan. Simula sa araw na ito, pintuan ng mga provision ay mabubuksan dahil ikaw at ako ay sama-samang may genuine faith. Woo-hoo! Grabe. Yan ang gusto ni Lord, genuine faith. Yung totoong pananampalataya, yan ang maghahatid sa atin doon sa langit. And genuine faith attracts God's favor. Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord, He will give you the desires of your heart. Magpakasaya ka sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo ang ninanais ng puso mo. Magpakasaya ka sa paglilingkod. Walang kapaguran ang paglilingkod sa hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Walang pagrereklamo. Amen. Mga workers, amen. Magpakasaya sa paglilingkod sa Panginoon at ibibigay niya. Magpakasaya ka sa Panginoon, ibig sabihin, masaya kang sumunod. Masaya kang manampalataya. Sa kabila ng pagsubok, maging masaya ka pa rin dahil alam mo, sa puso mo at isip mo, may kasama kang Ama na may-ari ng langit at lupa, na magsusupply ng kailangan mo, magpapagaling sa may karamdaman, gagawa ng paraan para sa pabor mo. Ang may tunay na ang mga tunay na masayang naglilingkod, taas ang kamay ng mga tunay na naglilingkod, yung totoo. O, kita mo si Ian, nakapasa yan sa BSU. Lahat ng J1 bawan, nakapasa. Tama ba, Ineng? Pasado rin si Mika. Uy, talaga naman. Ala ko kayo, tinanong ko na nga hindi pa rin ay lahat ay pasa. Ang J1 na bawan lahat, si Aaron, si Ian, si Mika, si ano pa, si Jasmine.
Lahat ay pasa. Lord, palibase ang turo ay about faith. Itong mga batang ito yung ang mga nagpa-pray sa akin, sabi ko, isipin mo, kasama niyo si Holy Spirit, ha? Kasi po, kabilis-bilis ng oras, kabilis-bilis, paano ga po yun? Si Holy Spirit, basta, si Holy Spirit ang iisipin niyo bago kayo magsagot. Ako'y tuwan-tuwan talaga, I love you, Lord. Ako'y tuwan-tuwan nung makapasa lahat. Tadaktaan natin si Lord. Celebration, pwede kang celebration tayo sa kanila. Puro po sila worker. Aring kanyang mama ni Mickey pakain naman din sa mga kayot. Ayan, ani ka ng ani. Pati naman ako, ay panaintanim nila, ani ng ani. O nakaalis si Dennis, uli, hahakot ng dollar. Papuri sa Lord, palapakan natin si Lord. Masaya po ako sa mga natatanggap kong magagandang balita sa inyo. Ako po'y masaya true bilang inyong nanay dito. Kasi yung mga prayer request nyo, siyempre, ang masaya po kasi, yung sinasama mo sa prayer, tapos biglang, ko! Di ba? Hindi kayo kagayong kano, hindi yata nyo pinag-pray At mga walang trabaho, yung mga naghihintay ng mga anak ko, isama natin yun, bunuin natin sa prayer yan. Si Lord, ang ating great intercessor. Magpakasaya tayo sa paglilingkod. Magpakasaya kahit may problema. Alam natin kung ang mga magulang ay naghanda ng lahat ng kailangan ng mga nakitigit ang ating Ama sa Langit. Palakpakan natin ang ating Ama. Kapag ang puso mo ay tunay na nagtitiwala at nagagalak sa Diyos, natural na dumarating ang pagpapala, hindi sa pilitan. Dahil nakahanda na. Nabubuksan ang mga pintuan ng mga pabor. Nabubuksan ng pintuan ng himala ng kagalingan at protection. Nabubuksan ng iba't ibang divine miracle. Job chapter 5 verse 9. God works in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. Unstoppable miracle ay nabubuksan sa mga taong may genuine faith. Tumalakpak ka, may genuine faith. Faith pleases God and attracts His favor. For you, Lord, bless the righteous one. You surround him with favor like a shield. Ito po talaga sa mga ipinagpe-pray ko. Ito agad ang sinasabi ko. Psalms chapter 5 verse 12. Namamagnetize po ng mga taong lumalakad ayon sa kalooban ng Lord, namamagnetize ang mga different favors. The uncommon favor of God and men ay namamagnetize. It's not because of your strength, but because of the anointing that you had from the Holy Spirit. Kayong mga kabataan, ipanghawakan nyo yan. Nung ako po ay makakilala sa Lord, ako po ay graduate na. Gusto ko sana ay noong kabataan ko pa na ako'y pumapasok pa Kaya lang, graduate na ako. So, nung po ako'y laging may dalang notebook, ako'y nagsusulat. Akin po doong bookshelves, punong-puno ng mga notebook na aking inilagay ang aking mga naririnig. At yung habang isinusulat ko, natatanim sa puso at isip ko. At eto na ako, for the glory of God. Pero kulang pa rin. Kulang pa rin. Kulang. Diretso pa rin ang aking pag-aaral. Diretso pa rin ang pagpapaturo. Diretso pa rin ang pagtubog. Pakikinig sa mga nagpipreach. Kagaya ng apostle, ang ating pong apostle for the glory of God, leadership camp, convention, siya po'y nakikinig at nagsusulat. Kahit po sa aming PEP, itinuturo po yan sa amin ng apostle. Ako'y gayanin ninyo. Ako'y inyong apostle, pero ako'y nagsusulat. Nakikinig ako, at ako'y nag-jot down. Nag-jot down ako sa mga iba't ibang speaker. Totoo po yun. Ganyan po ang turo sa amin. Why? Hindi po naman matatandaan Ngayon nga, blessed pa kayo, makakapunta kayo ng YouTube para sa aking mga sinabi. Kung gagawin nyo. Nasa inyo na po ang way for you to be fed, or to be feed. And you will be fed. Yan, if-feed kayo. Kanya-kanya po tayong pagpapalakas. Hello?
Hindi natin alam ang bukas, pero si Lord ang may hawak ng future. Ang economy, hindi natin alam ang mangyayari, pero nandyan ang Panginoon. Kung ano man ang ipahintulot niya, ang alam ko, kung anong makakabuti para sa kanyang mga anak, ang kanyang gagawin. Ngayon, nakakabuting tayong makinig. Ito makakatulong para tayo lumakas, para tumanggap ng iba't iba, para mabuksan ng iba't ibang pintuan ng pagpapala. Matuto tayong sumunod. Kailan ka susunod? Sa mga mamunting bagay. Sa bahay, kayong mga worker, bago kayo umalis, maghugas ng pinggan. Magwalis. Para masiyahan ang inyong magulang. May kausap pa ako. Huwag nyo laging gagamitin ang church. Hindi mapiplease si Lord. Gumawa kayo sa bahay. Kung kayo magpapaalam, gumawa muna. Para hindi makadamay sa salita ng iyong magulang. Hindi yan naman ang lagi na bla. Ayun, yung mga leader, lagi bla. Ayoko pong that is a word eh. Ayoko magbitiw ng word na negative. Ayoko po. Kaya bla. Tulungan po natin maging masaya ang bawat pamilya. Mga kabataan, mga nanay at tatay, maging masaya po tayo sa loob ng tahanan. Be open. Ano bang ayaw? Ano bang gusto? Be open. Like a magnet, genuine faith draws God's favor. Mamagnetize mo ang mga pabor when you have a genuine faith. Sino naniniwala ron? Ito lang ang ating iiwasan. May isang story, may isang lalaki na may hawak na tasa. Ay gusto niyang malamnan ng tubig, pero nakataob. Ay kahit pa magpaulan si Lord ng buong magdamag, pero nakataob ang tasa. Hindi mapupuno. Ay kahit siguro ako maghapong magsalita about faith, kung ang inyong tasa ay nakataob, wala kayong matatanggap. Kung ang inyong puso ay sara, bigla kayong tumahimik ka na. Buksan ang puso. Ipatanggal ang nakadikit kung meron. Buksan. Hindi ka tatanggap kung hindi bukas. Pero pag hindi binuksan, Lord, tingnan mo anong madumi dito. Kagaya ng isang prophet, ang tingin niya doon sa isang nagwo-worship ay talagang totoong-totoo. Ay basa ni Lord ang puso ng propeta. Ay, aring aking anak na rin hanganga eh. Ipakikita ko sa iyo ang puso ng iyong hinahangaang nagwo-worship na yan. Abay, nung ipakita, sabi ng Panginoon doon sa propeta, ilagay mo ang kamay mo sa kanyang puso. Sa kanyang heart. Nako. At iyong buklatin. Iyong tingnan sa iyong kamay. Nako, pinakita ni Lord, ang dumi. Ang daming nakadikit na kasalanan. Yumuko ka at pumikit. Patatapos na ako maya-maya. Meron ba? Unang tanong, kumusta ang puso mo? Bukas ba yan sa pagtutuwid? Sabihin mo kay Lord, Lord, bukas po ngayon ang puso ko. Binubuksan ko sa iyo. Ayoko po na may mga nakadikit. Ayoko po na may mga nakadikit na kasalanan. Lord, ito isinusurrender ko sa iyo. Sige, surrender. Huwag mo nang hintayin pa na sabihin sa iyo ni Lord. Dahil mahal ka niya. Sige, surrender mo sa Panginoon. Tatanggap ka ng pagpapala. Alam mo yung ulan na yon para doon sa cup na yon, nung hawak ng bata. Galing sa Lord. Ngayon, mula ngayong araw nito, Father, in Jesus' name, alam ko nakahanda ng buhos ng ulan ng pagpapala kung bukas ang puso ng bawat isa sa amin. Una, patuloy o God ng bawat isa, pakinggan mo. Ngayon na nagpapahayag, nagsisisi. Sige, ano man ang, bakit nung tingnan, nung ipakita ng Lord, yung puso ng tao na yon ay may nakadikit. Kasi po, hindi ikinonfess. Kapatid, ikumpisal mo ngayon ang hindi mo na ikumpisal sa Panginoon. Sabihin mo, may tampo ka ba? May pag-alinglangan ka ba sa Panginoon? Ikaw ba'y may inggit?
Ikaw ba'y nahihirapan na, parang gusto mo nang sumuko. Sige, isurrender mo yan kay Lord. Panginoon, kung ako'y nagduda, nagsalita ako ng may pagdududa, Lord, patawad. Sige, hingin mo yan ng tawad sa Panginoon. Magre-release si Lord ng anointing. O Lord, hindi kayo magbibigay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Panginoong Diyos, nakahanda na, Panginoon, ang anointing for us to pass all the tests, for us to become victorious, to open and unlock every doors of blessing sa buhay ng bawat isa. Nakahanda na, Lord. Kaya ang hinihiling mo lang genuine faith. At ang genuine faith ay mapapatunayan sa surrendered, humble life. Teachable. Salamat, Lord, for hearing the prayers na inaalis mo anumang nakadikit, anumang mga kasalanan at lahat na nagpapabigat. Sige, palakpakan natin si Lord. Genuine faith turns your heart toward God. And His blessings flow in. Yan na. Dahil ikaw ay totoong nagpakumbaba, ang pagpapalay bumababa sa buhay mo. Sabi ko, ang pagpapalay bumababa. You will magnetize the uncommon favor of God and man in Jesus' name. Genuine faith is not a key to unlock everything you want. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina. Ang pagkakaroon ng genuine faith ay hindi nagbubukas ng anumang gusto mo. Hindi ibibigay ni Lord ang hindi makakabuti sa iyo. Almighty siya, all-knowing siya, omnipresent siya, all-powerful ang Lord. Alam niya makakabuti at alam niya ang perfect timing. Mahalaga sa kanya ang character natin. Genuine faith will unlock the door of blessing when we have a surrendered life, when we have a trustful life. Kung saan mapaparangalan si Lord, gagawin niya. And this is my declaration. Pwede ko pong maanyayahan ng mga music, worship team. Genuine faith surrenders the heart. Nasaan dito may genuine faith, isusurrender mo ang puso mo kay Lord. Nasaan po may genuine faith? Surrender mo ang puso mo sa Lord. Ining, pakita mo. Meron ka ba? Final declaration. Ayan. Genuine faith surrenders the heart. And a surrendered heart align with God's will. Yung aking Tagalog kanina, English na ngayon. And a life aligned with God's will carry His anointing. Ganito po yon. Ang iyong genuine faith, totoong pananampalataya. Okay? Kung meron kang totoong pananampalataya, meron kang surrendered heart. At kapag ikaw ay may surrendered heart, yung iyong will, i-align ni Lord sa will niya. Habang ikaw ay lumalakad sa kanyang kalooban, nare-release ang anointing. There is no anointing without the pressing. Alam natin na produce ang grapes o ang wine sa grapes. The grapes had been pressed severely to produce the wine. Ganon din po sa iyo at sa akin. Ngayon, magbubuo siya ng anointing kasi alam ko basag na basag ka na. May parang hindi totally broken. Inaalis. Hindi kasi matatanggal yung nakadikit kung hindi ka broken. Totally. Hello? Matatanggal ba yung nakadikit kung hindi ka totally broken? Gusto mo ba ng bagong pahid ng langis ng kapangyarihan ng Lord? Sabi sa Biblia, hindi ilalagay ang bagong alak sa luma. Pero ngayon, may surrendered heart ka.
Nagsisi na. Nagpatawad. Inalis na ang mga nakadikit. Ready ka na ba? Hindi bibigay ni Lord kung ano ang gusto mo. Ia-align lang ni Lord ang iyong will to His will for the anointing. And beginning today, God, you will experience na ikaw ay patuloy na magpakumbaba para ikaw ay taas. Kaya? Wala na ayaw eh. Ako na ngayon nakataas. Hindi ko na nga sinabing manatili ka ba. Iaangat ka ni Lord. Ang pagpapala mo ay level up. Habang iyan nagpapakumbaba. Mawi tayo ngayon sa Lord. Surrender life. Aawit sila, awit kami, ikaw naman makikipag-usap kay Lord. Surrendered life for the anointing of having genuine faith. Surrender mo na lahat kay Lord. Surrender everything. And then pag na-surrender mo na lahat, sinuko mo na lahat, mga bigat mo, walang aalis, Lord, sa service na ito, nadala pa rin ang bagpak ng bigat. Kung meron man, magaan man o mabigat. Higit sa lahat yung mabigat. I-surrender mo yan sa Panginoon. Gusto ni Lord, magaanan ka na. Gusto mo ba? Sabi mo kay Lord, pakialaman mo ko. Oh Jesus, I love you. On my lips, your spirit's like water To my soul, your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, I love you.
alalay. Karayaralahay, aralakyan, aralasi, aralahan. Uyaralabakay, aralahay. Uyaralarahay, aralahay. Uyaralabasakay, aralakay, aralahay. Sa iyo, Kristo, inialay ko. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong Thank you, sa'yo Lord. Thank you, Lord. walang Thank you, Lord, for hearing our prayers. Isang pusong Thank you, Lord, for hearing our prayers, na oh Father, in ika'y Jesus'